halimbawang magkaroon ng aberya, magkaroon ng emergency, o kapag halimbawang rush hour, kung dito lahat, hindi na magkakaroon sa gate yan, maloob mismo na ano, may traffic. We have 4 gates. Back to you. Ikaw naman. Three. Siya naman. We have three gates. Okay? Number one is here in the San Jose. Second is here in the Church. Facing Sagaray. Balasing, Sagaray. Ngayon, oo. Future. Entrance. Wala pa pong depende. Future. Entrance. Listen, tama yung sinabi niya. Okay yun. May tatlong entrance and exit gates. Okay? Para ma-accommodate yung 5,000. Okay? Na hindi nagkakagulo sa isang gate. But, okay yun. Kasi nasagot mo agad siya. But I am asking for more. Yung access roads nasa paligid. How would you Tandaan nyo explain lagi that? yan. Pag Yung access road. nagtanong ang kliyente sa sobrang laki niyan, okay? Kasi siyempre, walang pinagkaitan sa condominium eh. Yes, ma'am. Diba? Sa isang condominium, ang high-end condominium, yung mga tipong ang ano niya, floors niya is 50. 50 floors, diba? High-end yun. Ang unang tanong ng residente o ng client, ilan ang elevator? Dahil yung entry and exit access ng mga residente dito. Just imagine, kung 50 yan, ilang units per floor. So, ilan ang tao na gagamit per floor? Ganon din sa horizontal. Yes, ma'am. Okay? Lalo na kung ganito ka-expansive because we are talking about 130 hectares. Okay? Impressive. Impressive sa kliyente yun pag narinig 130. Pero may concern ako. Access roads. Ang access road. Kasi kung sasabihin mo na ito lang, abay, isipin ko, kapag halimbawa nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng earthquake, nagkaroon ng dilubyo, lahat ng tao mag-safety sa Safety yung unang At the same time, yung safety. Yes, ma'am. Kakayanin ba ng isang guardhouse to satisfy the whole 5,000? Yes, ma'am. siguro apat tayo So, how would you present it? Next. in addition to that. Ay, ma'am. Ma'am, meron sa subdivision na ito, dito sa MNC, meron tayo existing na tatlong gates which is accommodate doon sa Santa Maria Road via Gulod. Tapos, pwede rin tayong lumabas papunta dito sa proper, kakanan papuntang Muson, going to Quezon City. Okay. Then dito naman sa second gate natin, ma'am, na existing na rin. Sa Heritage Villas San Jose. May access naman dito, going to Sampol, lalabas naman tayo papunta ng Star Mall at lalabas din papunta Quezon City. Pwede mo, hindi, pag doon din iikot ka rin. Kung ikaw naman papunta ng Quezon City, papuntang dito ka na pinaka-access mo. Or sa Kaipian Road ka. So, pwede access road. Lalabas mo, Quirino Highway, diretso ka na Commonwealth. Then, kung dito naman, ma'am, kung going to, kung going to NLEX, pwede ka rin dito sa first gate or pwede ka dito sa second gate. So, dalawang access natin. Kasi itong gate natin sa MJNB, labas ng, ma'am, ng Balasing, diretsyo ng kay Combo, then lalabas ka naman papuntang NLEX. Kasi dito ang maging access road ng C10. Kung NLEX, saan ang exit mo? Ma'am, pwede ka mag-exit ng Bukawi exit, pwede ka mag-exit ng sa may Tambubong exit. Okay. Dalawang exit or tatlo pa lang exit, ma'am, na pwede. Tambubong exit, Bukawi exit, at saka Philippine Arena exit. Then, pwede ka rin dumaan dito, ma'am, kung halimbawa may nagka-problema, ang tatlong exit na yan, pwede ka rin lumusot dito sa may, sa NLEX pa rin ang daan mo, pwede kang dumaan sa may Tumana, ang labas mo naman, lalabas ka ng Marilao exit, NLEX pa rin ang labas mo. Kung may sarili ka pong sasakyan. Pero pag nag-commute ka po, ma'am, dyan po ang way mo, or kung dito, ma'am, kung mag-commute ka, pwede ka rin dito, tricycle, then pagdating sa kay Pombo, sakay ka ng bus, diretso na po na may
alright, okay. Sabi mo kanina, I was just curious. Sabi mo kanina may labas ng Quezon City. Yes, ma'am. Anong road yun? Dito po sa, sa may sampol. At dito sa may kaibigan. Itong way na to, paglagpas sa proper, paglagpas mo ng New City Hall, kakaliwa ka na po kaibigan road, then diretso na, kakanan ka na sa Star Mall. Yung landmark naman yung Star Mall, kakanan ka na, Quirino Highway, dire-dire. This na yun. Okay. And doon ma'am, nandun po yung LRT line, MRT line 7 natin sa may Colinas. Then, yung future development po natin dito ma'am. Kaya dumami na po ang mga subdivision dito sa area ng Muson hanggang dito sa Sapang-Palay. Dahil yung future development ng MRT line 11 na ang station ay dito po sa Sapang-Palay. So ibig sabihin na mas mapapalapit. Yes, ma'am. Is that what you're saying? Yes, ma'am. Well, that's good. But my question is, kung nandyan ako sa pinakagitna, halimbawa, wala bang service palabas kung halimbawa nasiraan ako ng sasakyan? Ma'am, mayroon po tayong magkukuha service dito sa likod mo. Dito sa malapit na po kasi entrance dito sa Okay. tatawag na po sa guard para makapasok ng tricycle doon sa unit. Okay. So pwede pala yun. Yes, ma'am. Okay. Kasi hindi naman po kasi pwede na ang mga tricycle roaming around kasi ang iwasan po natin dyan yung security rights po yun. So, tatawag lang po sa guardhouse dito sa either sa HDSJ or di kaya doon sa main gate or dito sa likod ng gate key para magpapasok po. Sabihin nyo lang po sa guard yung black and lot at mapupuntahan po kayo. Okay. Sabi mo, ito yung clubhouse. Yes, ma'am. Ano yun? Ma'am, ito yung po yung Future. development ma'am, Future yung sport development. phase 5. Dito po yung commercial at dito rin po ilalagay ang transport na dito sa inyo. What do you mean transport? Magkakaroon po tayong mga terminal ng mga sasakyan dyan, mga jeep, tapos bus, van, going to Quezon City, at going to Muson, going to Manila, Manila. Dito po. Future development. Yung development na yan, yung transport hub na yan, is it inside the subdivision? Yes, ma'am. Or is it outside? Nasa commercial area po. So, nasa Multex property. Inside Multex property, nasa commercial area. property. Okay. Hindi kaya parang na mawawala yung exclusivity? Ma'am, hindi naman po kasi po mayroon po siyang may gate, po siya perimeter fence po sila dyan. Yan sa entrance na yan. So, makikita natin dito, pag entrance mo dyan, may guardhouse, then separate po siya dito sa Sa gate na yun Kasi ang concern ko, marami na akong subdivisions na napuntahan. And madalas, kapag nagkakaroon sila ng commercial, pumapangit na yung buong subdivision, hindi na na-maintain. So, I find it depressing kasi feeling ko, na-devalue yung property ko dahil hindi na-maintain kapag nagkakaroon ng commercial. Ma'am, depende po yun, ma'am. Dito naman kasi, habang nade-develop po, tumataas po ang value natin dito. Okay. Hindi, I'm talking about kapag halimbawa hindi na maganda ang patakbo niya. Sino magpapatakbo? Ma'am, hindi na ang itong project na po ito, magpapatakbo na po dito. Meron po sariling leasing management po. Labas na po labas po ang subdivision. Okay. So mayroon po sila sariling maintenance yan, ma'am. Okay. So hindi po affected. Hindi ba siya risk to the security and safety of the Hindi po. homeowners alone? Hindi po. Okay. Kasi baka mamaya. Kasi ang po dyan, ma'am, ang security po dyan, separate po dito sa city. Okay, alright. Now, another question. Kasi ang ganda ng mga entrance and exits, access ninyo. Will there be a chance na halimbawa na maging daanan ng subdivision? No. Because I've known of a lot of subdivisions, specifically in Cavite and in Parañaque, mga private subdivisions, pero pinapapasok ang mga Ma'am, dito po may exclusive po ito. Kailangan po mayroon po sticker na ikaw ay residente po dito bago ka po makakapasok ang makakabili ng sticker dito sa HOA, sa Homeowners Association. okay. And what is that? Ma'am, ito po, school po ito dito. Is it existing? Not yet. Not yet. So, sino ang magtatayo ng school? Private po, ma'am, hindi po sa hindi si Hindi si developer. But is it inside the subdivision? Hindi. Nasa property na Moldex pero outside po siya. Okay. Alright. Sige. So, what can you offer me? Ma'am, ano pong hinahanap mo na... No. Anong specific na
na required mo na property? Actually, it doesn't matter. I just want the idea of having a real estate property. Gusto niyo po ba yung overlooking area na makikita medyo mataas ang elevation at elevated dun sa mas mas mataas? Well, mas maganda if there is. Yes, ma'am, we have. Oo, kasi ang init-init dito. Alam mo kasi doon sa Antipolo. Malamig dun, ma'am, mahangin dun. Where I live right now, kahit nagsasummer doon, hindi ganito mag-init na tumatagaktak ang pawis ko. Opo, totoo po yan. Hindi ko nga alam ba't ako nandito sa San Jose. But I just find it challenging, you know? I just find it challenging. Pero, well, what can you offer? Ma'am, may offer ko po sa inyo itong alang MNT. Ma'am, turn over ko po si Ate Norbing. Siya naman po, ma'am. Hindi na pa nagkakalam sa akin. Nakukuhanin nyo? Yes, ma'am. Natupano na. May natututunan. Yes, ma'am. Alright. Di ba maganda? Ma'am, gusto niyo po ma'am yung medyo parang Tagaytay of the North. Tagaytay climate. Mangyayari pa ba ang Tagaytay dito pagka-init-init sa North? Ma'am, ito nga po tinatawag na Tagaytay of the North. Itong Metrogate, North Villas. Ang cut area dyan nasa 120 ang pinaka-minimum cut area. Ang lot cut. Tapos ang mga bahay dyan, ang 60 ang floor area. Okay. Kita. Sub-sub. Okay. Nagsabi kasi siya Tagaytay of the North. Okay? Ito ang kailangan ninyong tutunan ha. Once na nagsabi kayo ng isang bagay as an information, you need to justify it. Okay? Kaya ako nagtatanong kanina na hindi mo napansin. Ang tanong ko, magkakaroon pa ba ng Tagaytay feel dito pagka-init-init? Yun nga, hindi ko na ng Tagaytay kasi may init dito. Ang inano ko lang yung elevation. Nakuha nyo? Yes, ma'am. Be very Careful. Elevation lang. Elevation. Be very careful. Kasi hindi ko ma-feel, honest to goodness, ang Tagaytay feel. Okay? Hindi ko talaga siya ma-feel. Dahil ang init talaga, promise, no joke. Okay? Oo. Kung pwede siguro is yung elevation. So, Mas mahangin. yung view. Yung view. Tapos yung yung air. Pass by. Elevation. Kasi medyo mataas siya. Masisira ka na. Siguro nga malamig na pagkakaya kasi na. Lalo kayo masabi na Tagaytay. In this area kasi, ma'am, in this area, Di ba pagka nag-seminar tayo, yan ang lagi sinasabi. Manila Tagaytay of the sabi North. lang. Kasi hindi nga yan Tagaytay of the North. Overlooking lang. kasi, sabihin mo lang, in this area, ma'am, Ito magsabi dati. Tagaytay for Tagaytay for less. Lagi sinasabi sa amin yung Tagaytay for less. Pero anyway, in this, Just to be safe, wait lang ha. Wait lang. Please do away because remember, to see is to believe. as of this time, I cannot see and I cannot believe that this is Tagaytay. Kaya hindi Right? natin pwede. Dahil pinagpapawisan ako ng sandamukal. Okay? Why? Wait lang. Why? Because, remember, siguro naman, as a client, alam niyo yung demographics ko, remember? Right, I'm 54 years old, I'm from Antipolo, and Kasi niya yung higher. so alam ko kung ano yung malamig sa hindi. Yes, ma'am. Malamig pa ba sa Antipolo? Malamig doon. Malamig pa rin. Malamig sa Antipolo. Alright? Malamig doon. Nakuha niyo? Yes, ma'am. Yung sinasabi niyo mga mali, parang karoon yung detalye. Yes. You have to really listen. Okay? Kung pwede, siguro, is the Elevation. okay. Na dahil sa mataas, at least you get to have a view. At the same time, that is a very quiet place. At the same time, kung talagang gusto nyong ibenta sa akin na mahangin, kung pwede kasi, because of the open landscape or the open development. Yeah. Kaya yung air is free. Free passing, flowing. As at the same time, ma'am, Kasi pag sinabing it's an open architectural landscape, napasok yung mga air.
Uulitin ko, take note. It's an open architectural landscape. Open architectural. When you say open architectural landscape, meaning to say, yung pagkakadesign, okay? Yung pagkakadesign ng property is hindi siya pinagdikit-dikit. Hindi siya dikit-dikit. Oo, hindi siya dikit-dikit. Open siya to provide much more open spaces and greens para magtayuan ng lahat yan ng bahay. Free-flowing pa rin ang Air. Okay. and you call that again an open, ano nga ulit? Agricultural. Architectural landscape. Open. Okay? Agricultural Landscape. landscape. All. At tinanong lang Yes. ano ba? Nilagay ko sa pangalan niya. Landscape. Okay. So, eto. Balik tayo. Balik daw sa'yo. Okay. So, meaning to say, dito po sa North Villas, ito yung pinakamataas na lugar. Yes. Kaysa doon? Yes. Okay. So, ano to? Kasi sabi kanina sa akin, doon daw housing. Ito, lote lang po. No, ma'am. You can House and lot bahay. Pwede ka rin na bumili ng lot o house and lot. Okay. So, meron na mismong house and lot dyan. Yes. Meron po, pwede na ipatayo. Okay. Actually, ma'am, dito sa area na to, we have our model house. May mga model houses kayo talaga? Where you can, where you can choose Okay. kung ano yung gusto yung design. But, if you want your own design, you can also buy as lot only. That's good. Kasi at least, kasi minsan nare-restrict ka kapag pumasok ka ng subdivision, sasabihin, lots only. Iba naman, sasabihin, house and lot, hindi ko gusto yung design. Yes. Anyway, but I have just one concern, na andito tayo, ito yung ino-offer mo sa akin, right? Yes. Doon ako galing. Yes. Andun ang clubhouse. Yes. Hindi kayo parang kawawa naman kami. No. Here in this place, you will have your own clubhouse, Oh, the basketball really? court, the swimming pool, and this area is exclusive for that. Okay. So meaning to say, may sarili siyang ano? Yes. Is it already existing? Not yet. We have now is our basketball court. At the basketball court. Yes, Okay. present. Ano ang foreseeable future? Kailan? Kung pwede magkaroon dyan? Possible is, ngayon kasi ginagawa na lang. They're Okay. starting to build. Ano ang target completion ng Siguro possible mga by next year. by next year? Yeah. 2 years na. 2 years siguro. Mga 2 years. Right. Yes. If you are in doubt, always add 1 year. Okay. Mga 2 years. Hindi ko ha? At 1 year pa lang. Pagdating sa mga years. Yes. Oo, kasi ang development ng Moldex matagal. If kaya nga. 2 to 3 years possible. 2 to 3 years. Okay. So, I think I'm good. I think I'm good. Naiintindihan ko na. At least kahit paano na hindi naman pala kailangan magsiksikan. Now, my question. Meron ba ako po pwedeng makita ganyan? Yes, that's present. We have our model house. Meron talaga? Yes, yes. Pwede ba natin puntahan? Yes, of course. Okay. Let's go. Wala sasakyan.